Ika-22 ng Hunyo, mabait na mga salita. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na may timplang asin upang malaman ninyo kung paano nyo samantalahin ang pagkakataon. Kolosas, Kapitulo 4, versikulo 6. Ang kagandahang loob ay isa sa mga biyaya ng Espiritu. Ito ay isang katangian ng langit. Ang mga anghel ay hindi kailanman lumilipad patungo sa isang simbuyo ng damdamin. Hindi kailanman naiinggit o makasarili. Walang malupit o masasakit na salita ang lumalabas sa kanilang mga labi. Kung tayo ay magiging mga kasama ng mga anghel, tayo rin ay dapat na maging dalisay at magalang. Ang katotohanan ng Diyos ay idinisenyo upang itaas ang tumatanggap, upang dalisayin ang kanyang panlasa at pabanalin ang kanyang paghatol. Walang sino mang tao ang maaaring maging Kristiyano nang walang Espiritu ni Kristo. At kung taglay niya ang Espiritu ni Kristo, ito ay mahahayag sa isang dalisay at magalang na disposisyon. Magiging banal ang kanyang karakter. Maganda ang kanyang ugali. Walang daya ang kanyang mga salita. Pahahalagahan niya ang pag-ibig na hindi madaling magalit, na nagtitiis ng matagal at mabait, na umaasa sa lahat ng bagay, ay nagtitiis sa lahat ng bagay. Yaong mga nag-aangking mga tagasunod ni Kristo at sa parehong pagkakataon ay magaspang, hindi mabait at walang galang sa pananalita at ugali, ay hindi natuto kay Jesus. Ang gawin ng ilang nag-aangking Kristiyano ay kulang sa kabaitan at kagandahang loob, na maaaring ang kanilang kabutihan ay masama ang nasasabi. Maaaring ang kanilang katapatan ay hindi mapag-aalinlangan. Maaaring ang kanilang katwiran ay hindi pagdududahan. Ngunit ang katapatan at katuwiran ay hindi makatutulong sa kawalan ng kabaitan at kagandahang loob. Ang Kristiyano ay dapat maging maawain at totoo, nahahabag at magalang, matuwid rin at tapat. Ang tunay na kagandahang loob na hinaluan ng katotohanan at katarungan ay hindi lamang ginagawang kapakipakminabang ang buhay, kundi maganda rin at mahalimuyak. Ang magiliw na mga salita, kaaya-ayang itsura, isang masayang mukha ay nagbibigay ng isang alindog tungkol sa Kristiyano na ginagawang halos hindi mapaglabanan ng kanyang impluwensya. Sa pagkalimot sa sarili, liwanag at kapayapaan at kaligayahan na patuloy niya ibinibigay sa iba, nasusumpungan niya ang tunay na kagalakan. Maging makakalimutin tayo sa sarili, na palaging nakabantay upang pasiyahin ang iba, upang pag-anin ang kanilang mga pasanin sa pamamagitan ng mga gawa na magiliw na kabaitan at mga gawa ng di makasariling pag-ibig. Hayaan na hindi binibigkas ang hindi magandang salita. Hayaan na makasariling pagwawalang bahala sa kaligayahan ng iba ay magbigay ng lugar sa pagmamahal